Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, dating Senator Leila de Lima kabilang umano sa Davao Death Squad hit list. Monster ship ng China huling namataan malapit sa Occidental Mindoro. 3 patay, 3 sugatan sa pagsalpok ng tricycle sa isang bus sa Isabela. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kasama umano si dating Senator Leila de Lima sa minarkahan ng Davao Death Squad o DDS na iniugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa self-confessed ex-assassin na si Edgar Matobato. Sa isang article na inilathala ng The New York Times nitong January 5, ibinunyag ni Matobato na nakasama umano si de Lima sa hit list ng DDS dahil sa kanyang pagsisiyasat sa sunod-sunod na pagpatay sa Davao City. Sa kwento ni Matobato, hindi nangyari ang sinasabing tangkang pagpatay kay de Lima dahil naputol ang pagbisita ng dating senador sa hinihinalang mass grave sa Davao City. Nakasaad sa naturang artikulo na hinintay umano ni Matobato si de Lima na pumunta sa lugar ng kanyang pinagtataguan ngunit hindi ito dumating. Ayon din sa The New York Times, umalis na ng Pilipinas si Matobato at kasalukuyang gumagamit ng bagong pangalan. Huling namataan ang presensya ng China Coast Guard Vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship malapit sa Occidental Mindoro kaninang umaga ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, huling na-monitor ang barko 80 nautical miles ang layo mula sa Lubang Island. Noong Sabado ay unang naispata ng monster ship sa Capones Island sa Zambales. Bagamat walang iniulat na panghaharas ang Chinese ship sa mga mangingisdang Pilipino ayon kay Tariela, tinawag ito ng PCG na ploy o pakana para takutin ang mga mangingisda. 3 ang patay habang 3 ang sugatan matapos sumalpok ang isang tricycle sa pampasaherong bus sa barangay Napaco Pequeño, Reina Mercedes, Isabela. Ayon sa mga otoridad, bandang 9:30 ng gabi nitong Linggo, January 5, pauwi na sa kanilang lugar ang driver at 5 pa nitong lulan sa tricycle nang mangyari ang aksidente. Lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad na nabulaga umano ang driver ng bus kaya aksidente nitong nabangga ang tricycle na posibleng mag-U-turn sana sa madilim na bahagi ng kalsada. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon sa kalsada mga sakay nito na nagresulta sa pagkamatay ng 3 pasahero ng tricycle habang nagtamo naman ng mga sugat sa katawan ng driver at ang 2 pa nitong pasahero. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng bus na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries and damage to property. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.